Ngayong araw, ang ating tatalakayin sa araw na ito ay tungkol sa pagsunod sa tuntunin o pamantayan ng pamilya. Natutuhan mo sa nakaraang aralin ang mga wastong kilos at gawi sa pangangalaga ng sariling kalusugan at kaligtasan. Nagawa o naipakita mo rin ang mga ito. Ngayon, lilinangin mo ang mga katangiang katulad ng katapatan, pakikisa, at pagsunod sa mga tuntunin o anumang itinakda ng inyong pamilya. Pagkatapos ng aralin ito, ikaw ay inasahang nakasusunod sa mga pamantayan o tuntunin ng mag-anak. Tukuyin sa sumusunod na larawan ang nagpapakita ng pagsunod sa tuntunin. Ang unang larawan ay pagmamano sa mga nakakasalamuha. Pangalawa, ang pag-aaway ng dalawang magkakapatid. Pangatlo, ang pagdarasal ng buong pamilya. Pang-apat, ang pagsasalo-salo ng isang pamilya sa harap ng hapagkainan. Panglima, ang pagkatalo ng magulang sa harap ng kanilang anak. Pang-anim, ang pagtulong sa magulang sa paglilinis ng bahay. Ngayon, tutukuyin natin ang nagpapakita ng pagsunod sa tuntunin. Ang unang larawan ba ay nagpapakita ng pagsunod sa tuntunin? Magaling. Ang ikalawang larawan, nagpapakita ba ito ng pagsunod sa tuntunin? Magaling. Ang pangatlo, nagpapakita ba ng pagsunod sa tuntunin ang pagdarasal ng buong pamilya? Magaling. Ang pang-apat na larawan, ang pagkain ng kumpleto ng buong pamilya sa harap ng hapagkainan. Ito ba ay nagpapakita ng pagsunod sa tuntunin? Magaling. Ang ikalimang larawan, ang pagtatalo ng magulang sa harap ng anak. Nagpapakita ba ito ng pagsunod sa tuntunin? Mahusay. Ang huling larawan, nagpapakita ba ang paglilinis ng bahay at pagtulong sa magulang? Ito ba ay nagpapakita ng pagsunod sa tuntunin? Magaling. Ano nga ba ang ibig sabihin ng pamilya? Ito ang pinakamaliit na unit ng lipunan na tinatawag nating pamilya. Ang pamilya ay binubuo ng nanay, tatay, ate, kuya. Ang tatay ay nagsisilbing haligi ng tahanan at si nanay naman ay nagsisilbing ilaw ng tahanan. Ano naman ang alituntunin? Alituntunin ang tawag sa mga bagay o kautusan na dapat sundin. Mga uri ng alituntunin. Una, maglaan ng sapat na oras para sa pag-aaral. Pangalawang alituntunin, maging magalang sa lahat ng oras at pagkakataon. Pangatlo, tumulong sa mga gawaing bahay. Pang-apat, magtipid sa paggamit ng tubig, kuryente at iba pa. Pang-apat, kumain ng masustansyang pagkain at umiwas sa junk food. At ang ikalima, maligo at maglinis ng katawan. Itong limang uri ng alituntunin ay napakahalaga nito sa isang tahanan.
Bilang mag-aaral at kasapi ng pamilya, nakabubuti na ang iyong mga ginagawa ay kinasisiya ng iyong mga magulang at mga kapatid. Kinakailangan ang higit na disiplina upang hindi makasuway. Dahil dito, mahalagang sinusunod mo ang mga tuntunin at patakarang pinagkasunduan sa tahanan, lalo na sa disiplina at sa iyong pag-aaral. Ngayon naman, ating susubukan kung, kung lubos mo nang naunawaan ang ating aralin sa araw na ito. Basahin at sagutin, isulat ang letra ng tamang sagot sapat lang bago ang bilang. Ang mga kilos o gawain na dapat sundin ng lahat ng kasapi ng pamilya ay matatawag na A. Tuntunin, B. Utos, C. Pakiusap. Ang tamang sagot ay letter A. Tuntunin. Ang maaaring maging mabuting dulot ng pagkakaroon ng tuntunin sa tahanan ay A. Kaayusan, B. Kaguluhan, C. Pagkanya-kanya. Ang tamang sagot ay letter A. Ang mga ito ay wasong tuntunin sa tahanan maliban sa A. Tumulong sa mga gawaing bahay. B. Maging magalang sa pakikipag-usap. C. Ipagpaliban ang pagsunod sa utos. Ang tamang sagot ay letter C. Ang pagsunod sa tuntunin sa tahanan ay naipapakita ni A. Rena na lumabas pa rin sa bahay upang maglaro. B. Felix na hindi nakikipag-away sa mga kapatid. C. Emil na ayaw paawat sa paglalaro sa cellphone. Ang tamang sagot ay B. Bilang kasapi ng pamilya, mahalagang isipin mo na A. Okay lang na hindi makasunod dahil bata ka pa. B. Laging mauunawaan nila dahil hindi ka pa kaya. C. Kaya mong sumunod dahil mabuti kang bata. Ang tamang sagot ay C. Mahusay. Tandaan, mahalaga ang pagkakaisa sa isang pamilya. Makakamit ito kung mayroong ipinatutupad na tuntunin o pamantayan. Ang mga ito ay dapat iginagalang at sinusunod ng bawat kasapi. Bilang bata, kaya mo na ring makatulong sa mga gawaing bahay. Pag-aralan ang mga hindi mo pa kaya. Ipakita ang pagiging masunurin sa lahat ng panahon at oras. Ngayon, natutunan mo na ang ating aralin, ikaw ay maaari nang magsagot sa iyong activity sheet na inilaan sa iyo ng iyong guro.